Ito ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. Bahagyang bumilis ang kanyang pagkilos at huling nakita ang sentro nito sa layong 895 kilometers silangan huya ng northeastern Mindanao. Taglay pa rin ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour near the center at gustiness na 70 kilometers per hour. Ang kanyang direksyon Kanduran, Timog Kanduran sa bilis sa 20 kilometers per hour. As early as now ay nagdudulot na yan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao at sa central at eastern Visayas at sa mga susunod na oras, inaasahan natin magdudulot na rin huyan ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi nga po ng Mindanao at ng Visayas. Pero in terms of diametro o yung lakas po ng hangin, yung mga pagbugso ng hangin, hindi pa naman po hagip ang landmass po natin itong bagyong si Basha. Pero as early as now ay nagtaas na rin ho tayo ng signal sa isang probinsya sa Mindanao bilang preparation o para makapag-prepare po tayo sa paparating ho na bagyo. Maya-maya po ay i-discuss po natin yung signal nitong bagyo. Maliban po dito kay Bagyong Basha ay meron pa rin po tayong northeast monsoon o amihan na nakakaapekto sa Luzon at nagdudulot po ito ng maulap na papawurin at mga pag-ulan pa rin dito sa Cagayan Valley region at sa mga lalawigan ng Apayao, Kalinga, Mountain Province at maging sa Ifugao kasama na ang Aurora Province. Maliban sa mga pag-ulan, of course, nariyan pa rin yung cooler temperatures o malamig na panahon lalong-lalo na sa gabi, madaling araw hanggang early morning. So asahan pa rin natin yan dahil sa epekto pa rin na amihan. Samantala sa base po sa track na ipinalabas po ng Pag-asa as of 5 AM bulletin natin, makikita po natin na sa araw na ito ay medyo pabulusok pa siya o generally pababa pa yung kanyang track apas po west-southwestward. And then by tomorrow, inaasahan natin mag-steady na po ito pakanduran yung kanyang track at mataas ang tsansa, base nga po dito sa projection, mataas ang tsansa ng landfall scenario dito sa eastern section ng Mindanao at southern portion ng eastern Visayas by Thursday evening o kaya naman ay Friday early morning. And after making landfall, it will traverse the northeastern portion ng Mindanao at ang Visayas Islands, especially the central at western portion ng Visayas at posible din na mahagip nito ang northern portion ng Palawan bago pa ito lumabas ng ating area of responsibility. So medyo ilang araw pa po tayo na magbabantay. Ilang araw din po tayo maapektuhan itong si Bagyong Basha. At ang tinutukoy pa lamang ho natin ito ay ang sentro o yung kanyang track ng sentro niya. Wala pa po yan yung diametro. So kailangan po natin alalahanin na yung diametro ng bagyo posible pa yung lumaki at mag-expand pa sa mga susunod na oras at araw. Ibig sabihin, mahalaga po na mag-focus po tayo sa signal o tropical cyclone wind signal na itataas sa inyong lugar upang makita po natin yung possible na severity ng impact nitong bagyong si Basha sa inyong mga lugar.